Narinig mo na ba ang mga salitang hashtag alternation, hashtag alterpinoy? If you are familiar with these terminologies that I have mentioned, I am pretty sure you have an active account sa Twitter na alter. Stay tuned and watch this video because this is for you as we talk about hashtag alterlife. Welcome back guys, this is Jonathan Norbuda. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button, yung pula na nasa baba, and also yung bell notification, i-click mo rin yan after ka mag-subscribe para ma-notified ka moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, follow nyo lang ako at I Love Tansyong. Let's keep in touch, and also visit my blog. It's www.ilovetansyong.com. Welcome! This is our second episode sa 10th Power, kung saan pag-uusapan natin ang 10 top na mga bagay na sikat, hindi pinag-uusapan, at kung ano-anong random na bagay. At ngayon, pag-uusapan natin ngayon itong medyo tabu or hindi pinag-uusapan pero rampant siya, ang word na alter. Ano nga ba itong alter? From the word concept of alter ego. Alter ego, it is a Latin word na ang English naman nito ay the other I or the other me. Isang term sa psychology na pinaniwala ang isang katangian ito ng isang tao na nabubuhay na totally kakaiba at opposite doon sa pinakita na original na katauhan na pinapakita sa mga kaibigan, pamilya, at sa mga katrabaho. Sikat ito sa 19th century ang word na to. The existence of the other self na word na first recognized siya noong 1730. Lalo na si Dr. Anton Mesmer. Gumagamit siya ng hypnosis para mahiwalay ang alter ego doon sa katauhan ng isang pasyente. Like hypnosis. Para makatulog, by doing this experiment, nakita nito ang kakaibang behavior pattern ng isang alter ego, totally different doon sa state ng isang tao kapag gising. Pinag-usapan na natin ang alter ego based doon sa makalumang explanation. Kung sikat ang alter ego sa 19th century, din punta naman tayo sa alter world ngayong mga panahong ito na digitally inclined na tayo, technologically inclined na tayo. Sikat ang alter kasi ginagamit ito pang sign up online, lalo na sa Twitter. Ito yung ginagamit na pang pseudonym para ma-portray kung ano yung alter ego mo. Technically, ito yung mga account na mga walang ulo, or di kaya katawan lang, or di kaya gumagamit sila ng mga cartoons, or di kaya mga kung ano-anong image para gamitin na i-portray yung sarili nila. Hindi na bago ang alter, guys. Pag-usapan natin ngayon, ano-ano kaya ang mga reason kung bakit sikat ang alter sa Twitter ngayon. Here are my top 10 reasons kung bakit sobrang sikat itong alter world sa Twitter. Number 1, sa alter world, you can be true to yourself. Kung sa totoong buhay ay iba yung pinapakita mo dahil natatakot ka mahusgahan at natatakot kang i-condemn, dito sa alter world, pinapakita mo ang hindi mo kaya na ipakita sa pagiging totoong ikaw. Kaya, mas pipiliin mo ang alter world. Number 2, sense of belongingness. Sa alter, dahil walang nanghuhusga, of course, yung diversity and inclusion, mafe-feel ng isang tao na belongs siya sa community na to. Number 3, sense of acceptance. Minsan, mayroong kanta sa Lady Gaga na sa dilim nakakasayaw siya, sa liwanag hindi siya makakasayaw. That's her alter ego na hindi niya kayang i-portray ito sa totoong buhay, pero nakakaya niya kapag isinasabuhay naman niya ang kanyang alter ego. Sense of freedom. Dahil sa alter world, sobrang lawak nito, mas malaya kang magpakita na kung sino ka na hindi mo nagagawa sa totoo mong buhay. Number 5, ang mga closeted gays ay nakapag-come out ng sobra-sobra pa sa 10th power kapag nag-create sila ng alter account sa Twitter. Number 6, a real face picture is not a requisite for you to create an alter account. Pag-upload ka lang ng cartoon, mag-upload ka lang ng isang image ng isang sexy na lalaki na putulang ulo, magpakita ka lang ng abs sa profile pictures mo, instant, merong alter account ka na. With that being said, punta naman tayo sa number 7, which is easy access to have a lot of random hookups. Alam na natin yan. Number 8 is more fun
and bloody goose. Dahil nga, kung malungkot ka, wala kang ibang magagawa. Pumunta ka lang sa Twitter mo at mag-activate ka or mag-post ka ng mga emotional statement mo doon sa account mo, marami nang magre-reply ng mga alter member din. Number 9, remember, there is more life than what you hear or what you see. So, hindi ibig sabihin na yung ka-workmate mo or yung katabi mo na sobrang close mo, perfect na. Merong tinatago yan. The other side, the last but not the least, they can easily achieve things na hindi kayang i-achieve ng totoong personality. Mas pipiliin nila ang alter ego dahil mas easy nilang makukuha ang mga di achievable na mga bagay. That is it for today. Yun lang pong 10 reasons, pananaw, opinion kung bakit nag-exist at sobrang sikat ang alter world sa Twitter at sobrang engaged ito at sobrang active. If you have an alter account sa Twitter or sa kahit anong social media, comment down below, of course, using your alter account. Give me your reason kung bakit ka nag-sign up at pinakita mo yung alter ego mo sa online. Ano bang reason mo? Let's discuss. Once again, thank you so much for watching, guys, sa second episode ng 10th Power. See you in my next video. That's gonna be on next Monday, 7 a.m. for my third episode. Of course, this has been Jonathan Urbuda saying, keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! So, nandito tayo ngayon sa harap ng ABS-CBN store. So, actually, wala talaga akong pambili. So, hanggang ocular lang, hanggang... Sabay na ako, friend. Prosesyon. So, pauwi na kami. Ang ganda ng lights dito, no? Tapos bigla kong gumulong dito, friend. Gulong ka, friend, para excited na ka. So, Miss Philippines! Miss Philippines! Miss Philippines!